Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, paano nga ba tayo didiskarte ng pagkain dito sa Hong Kong? So meron na akong vlog nito and marami ang nakaka-relate, marami ang nakakakuha ng tips, marami ang, alam mo yon, nagaya sa akin. So marami ng, at least hindi tayo nagugutom, kailangan humanap tayo ng paraan paano tayo mabuhay. Hindi na tayo maging maarte dito sa Hong Kong. Kung sa Pinas maarte tayo pagdating dito, kung ano yung nandyan, kung ano yung pwedeng madiskarte. Sabi ko nga sa alaga ko, alam mo ba, yung mga pagkain nyo dito, hindi ko kinakain yan sa Pinas. Ang konti ng pagkain ko dito. Sabi niya, bakit? Sabi ko, ang pagkain ko sa Pinas, ang ganda. Sabi ko ganun. Sabi niya, maganda din naman pagkain mo dito. Sa isip-isip ko, maganda dyan, puro sardinas. Noodles. Yun lang. Sardinas, noodles. Ako pa bumibili ng itlog para sa akin. Puta. So, paano tayo didiskarte? Guys, nakahanap na naman ako ng isang way. Halimbawa, pag nagsasaing kayo sa rice cooker, diba, pwede tayong maglagay dyan ng kung ano-ano, ipatong natin sa taas. Halimbawa, itlog. Didiskarte tayo ngayon. Ang ginawa ko is, bumili ako ng patatas o di kaya kamote. And then, o kaya yung gabi. Kahit ano, pero hindi ako kumakain ng gabi, kaya patatas, tsaka kamote lang yung binili ko. And then, balatan mo siya, and then ilagay mo siya ngayon sa plastic labo, and then tali mo yung plastic labo, kasi kapag yung kamote, pag pinatong mo lang siya sa bigas na sinasaing mo, nangangamoy yung bigas ba, alam nila na may pinatong ka dyan, na amoy kamote, ganon. Pero pag nilagay mo siya sa plastic, hindi nila maaamoy na may iba kang pinatong dyan. So, ang kanina, marami akong nabiling patatas, favorite ko yan. Kapag nag-adobo ako, kahit ano, patatas talaga yung target ko, talaga agad kinakain. So, nung namaling, yung dumaan ako galing day off, naglalakad ako, may nakabasket-basket na patatas, talong, ganyan. So, taglima ang isang basket nun. May isang puno ng basket na patatas. So, nakasale sila nung time na yun. Pag tatlo bibilhin mo, 12 mo na lang siya mabili, 12 Hong Kong dollar, pero pag isa, 5 Hong Kong dollar. So, ang pinili ko, 2 basket na patatas and isang basket na talong. Yung isang basket na talong, 2 pirasong ganito kalaki ata. Tinanggal ko na yung bra ko. So, ginagawa ko ngayon, kasi nga minsan walang matinong ulam. So, para may iba namang malagay yung lamang tiyan ko, yung lamang ko. So, ang ginawa ko is pinapatungan ko ng kada gusto kong kumain ng patatas or kamote, pinapatungan ko yung kanin. Pero binabalot ko siya ng plastic para hindi mangamoy. So, pag luto ng kanin, luto na din yung pinatong ko. And tanggalin ko ngayon yan, nilagay ko ngayon sa baunan. Kaya bumili kayo ng baunan, guys, kasi importante yan, kailangan nyo yan para makakapagtabi-tabi kayo ng pagkain. Kapag day off ko, nagsasaing ako ng madami sa gabi, tinatabi ko din yung kanin na naiwan, yung marami. Isang kainan pa yan, kasi dinadamihan ko. Lalagay ko yan sa baunan, tinatago ko dito sa kwarto. Tapos kakain ako sa labas ng tanghalian. Sa gabi, yun na yung hapunan ko, kasi dati namayat ako nung hindi ako kumakain ng hapunan kapag day off. Nagtsatsaga lang ako sa minsan bumibili ako sa sentral ng saging na 3.20 ba yun. So, lugi. Kasi nga, pag binili mo yun ng ulam, edi masarap na yung ulam mo. May kanin ka na. So, yun. Nagdidiskarte ako. Dagdagan nyo yung, kapag alam nyo na wala kayong pagkain, tansyahin nyo guys kung kailan walang kain ng kanin yung amo nyo. Halimbawa, dito sa amin, Huwebes, or kaya Biyernes, alam ko hindi magpapaluto yung amo ko ng kanin. Kasi yung pagkain ng bata is pasta. So, Huwebes ng gabi, dadamihan ko na ngayon yung pagkain ng kanin. Para kinabukasan may nakatabi na akong kanin. So, dinidiskartean ko siya. Kasi ayoko ng noodles, hindi ako sanay. So, more on talaga, kanin talaga ako. Alam yan ng amo ko. And, kahit may CCTV sa kusina, kagahapon, nagluto ng para sa bata lang, chicken leg. So, dinagdagan ko ngayon ng isa kasi wala na, naumay na ako sa ulam ko, sardinas, itlog, ayan, tapos so, dinagdagan ko, and then, yun, tinago ko siya dun sa gitna ng kanin kasi makita nila sa CCTV na meron akong kinuha. So, tinatago ko siya, nandun siya sa gitna ng kanin. So, kada subo ko,
nakatalikod ako dun sa sa camera. Tapos ayun, kain ako, bahala kayo dyan. Mas importante mabusog ako. So next is diskarte natin para hindi tayo magutom. Kung ano yung binibigay nila, tanggapin nyo, wag na kayong maging choosy. Halimbawa, may binigay silang pagkain na alam nyo kinainan nila, ang gawin nyo is initin nyo, lutuin nyo uli, gawa nyo ng paraan. So ganun yung ginagawa ko. Kaya minsan pag may ipapatapon siya sa akin, halimbawa bukas pa maano yung pagkain na yan, ma-expire. Halimbawa pinapatapon niya sa akin yung prutas, longgan, ayaw niya na yan pag ilang araw nang nandyan. So hindi ko itatapon yan, kakainin ko. Halimbawa yung bata, yung prutasan niya na lagayan, galing sa school, may natirang blueberry, siguro mga 15. So fresh pa naman eh, hindi naman nalamog kasi nasa bauna naman. So hinugasan ko, sinusubo ko. Halimbawa, kanina nag-ulam sila ng lettuce, 'di ba kinakain natin yung lettuce sa Pinas fresh. So dito inuulam. Ang ginagawa, ito dahon ng lettuce, sa gitna may diyan matigas. So kinukuha 'yan, pinapakuha ng amo ko sa akin. So yung matigas na 'yan na pinapakuha ng amo ko, tinatabi ko siya, guys. Tapos sinuhugasan ko, and then nilalagyan kong asin, kinakain ko. Ayan, diskarte ka talaga. And sa baka, pag nagpapaluto silang baka, hindi nila kinakain yung taba. Favorite ko yung taba ng baka. So, hinihiwalay ko yan. Tapos, piprituhin ko din. Tapos, akin din. Pag nagprito ako ng sa bata, piprito ko din yung taba na nakuha ko. And then, sinusubo ko. Tsaka, kapag nagluluto kayo, tapos walang kamera yung kusina, kung ano yung mga luto-luto nyo dyan, subo kayo para hindi kayo magutom. Nagluto kayong broccoli, subo kayo, dalawang ng broccoli, ganyan yung ginagawa ko kahit na may camera. So, wala namang yung amo kong alas dyan. Basta magutom ako eh. So, at least tumaba-taba. So, may mga subo-subo. Tapos, halimbawa, gusto ko yung pagkain. Guys, hindi na ako nakakakain ng shrimp dito. Maliban na lang pag day off ko, and then magluluto yung kasama ko ng shrimp. So, pero yung dito sa bahay, hindi. So, ginagawa ko, favorite ko yan eh. Sabihan ko yung bata, utuin ko. Kasi 4 na shrimp lang yung pinapaluto. So, bilang niya yan, alam niya 4 yung lulutuin. So, sabihin ko sa kanya, hiwa-hiwain natin yung shrimp mo. Sabi niya, sige. Sabi ko, para madami tignan. Hiwa-hiwain ko yan, guys. Tapos kukuha ako ng 2 hiwa na matataba. Tapos niluto-luto ko. Subo ko yung 2 na mataba. So, hindi niya bilang kung ilan yung hiniwa-hiwa ko, diba? So, utak-utakan lang talaga. Mamamatay ka, magugutom ka kung hindi ka magiging dito. Bahala na sabihan akong patay gutom. Kailangan ko ng pagkain kasi nga, dati, gutom ako kapag nagtatrabaho. So, ngayon hindi. Kakain ako. Tapos, bumibili ako always ng saging, itlog. Yan, pangtawid gutom ko yan. Broccoli, madali na siyang lutuin. Kung hindi ka maarte, mo lang, pakuluan mo lang yung tubig. Lagay mo siya. Okay na yan sa akin. Ganyan lang. Walang lasa. Kainin ko na yan. Talong, guys, inaadobo ko siya. Inaadobo ko. So, may isa pa dong talong na natira. Adobohin ko yung bukas. Ang sarap niya. Lagyan mo lang siya ng asukal. And then toyo. And then, pagka tuyo-tuyo na siya, lagyan mo ng suka. Sarap na adobo. So, bukas yun yung gagawin ko kasi mag-isa ako bukas. Gusto ko din sana yung atay. Kaso nga, naumay na ako. Masarap dito mamili ng isda. Kasi malalaki. Tas 20 Hong Kong dollar lang. Tas malalaki ng isda. So, kaso na ko, hindi kasi kumakain sila ng isda dito. Nakakaganyan lang ako kapag wala sila dito sa bahay ng bakasyon. Kasi nga, yung bata may allergy. So, hindi ko pwedeng gamitin yung mga lutuan nila para sa isda. And then, didiskarte kayo ngayon. Pag day off nyo, bumili kayo ng ng mga pagkain na mai-stock nyo sa kwarto para pag gutumin kayo, makakakain kayo sa gabi. Ako, nakaipon ako ng mooncake ba tawag doon. So, nakaipon ako ng 5 nun. Kasi nga, binibigyan-bigyan ako. So, hindi ko naman kinakain masyado. Kinakain ko yan siya kapag day off ko. Kapag nandito lang ako sa kwarto, tapos lalabas ako alas 12 na ng tanghali or hapon. So, gutom ako. Kaya, habang nandito ako sa kwarto, kinakain ko yan. So, didiskarte kayo, guys, para hindi kayo magutom. Especially yung mga amo na buraot. Ayan, may tuyo yung amo ko ditong maliliit.
Piniprito ko yan, hindi ako nagpapaalam. Pero, alam niya naman, hindi niya naman kinakain eh. So, minsan, dati kasi hindi ako marunong eh. Pero ngayon, hanapan nyo ng paraan kung saan kayo makakasingit na makakasaing kayo. Ayan, hanapan nyo ng paraan. So, pwede rin kayong bumili ng bigas sa labas. Mura lang siya, 8 Hong Kong dollar. Pero parang, ewan ko kung ilang grams yan. Basta, yung marami na yan siya. Yung isang nila, 8 Hong Kong dollar. So, bumibili ako niya ng 2 takal, o 2 So, matagal ko na yun makain. Yan, sinasaing ko. Para pag nahuli nila akong nagsasaing, sabihin ko ako bumili ng bigas na yan. Kung magde-day off kayo, punta kayo sa palengke, mga hapon-hapon na, kasi mga mura na yung mga gulay. Ayan. Tapos prutas, always kayo magkaroon ng saging, orange, apple. Ayan. Buti na lang ako may ref. Meron akong part ng ref sa taas sa akin. So, hindi nila pinapakialaman yan. Doon nakakapaglagay ako ng mga pagkain ko. And also, bumili din kayo ng loaf bread. Ayan, yung sliced bread. Kasi, pangtawid gutom din yan. So, yung pinapalaman ko is peanut butter. Ayan. Gusto ko sana magpadala nung shrimp na binibenta yan eh, yung nakabote sa Pinas, yung sweet and spicy or garlic flavor, ganyan. Kaso yung si Manilyn nga na umuwi, wala siyang baggage pagbalik dito, so hindi niya ako madalhan. So gusto ko pa naman yun. Na-miss ko na yung ng Pinas, yung ganon. Kung pupunta kayo dito sa Hong Kong, hindi pa kayo nakaalis, bumili kayo nung nakabote. Meron nun bagoong na merong bagnet sa loob or lechon kawali. Basta sa Shopee nakita ko, kinakain ko yan sa Pinas pag no choice na ako. Mas masarap yan kaysa sa sardinas. So, or kaya yung tahong. Tapos, merong flavor na spicy, sweet and spicy, tapos garlic. Ayan, kumuha kayo niyan. Yung green shell ba yun? Yan. So, kumuha kayo, bumili kayo kahit 2 lang. Pantawid gutom nyo yan. Kasi dito guys, hindi mo maasahan yung amo. Papakainin ka lang nila ng choice sa araw-araw. Kaya, magdala ka na. Kung alam mo, kung nanonood ka, tas nandyan ka pa sa Pinas, magdala ka na ng bagoong na may, alam nyo yun, basta nakabote, balot nyo lang ng itim na tela, i-check-in baggage nyo. Ayan. Kung meron kayong 20 kilos, diskartehan nyo. Sayang yan. Kasi pagdating dito, hindi mo na yan makukuha. Hindi mo na kahit anong gusto mo. Hindi. Sardinas, noodles, yan lang yung mapupuntahan mo dito. At least may choice ka kung gusto mo kumain yan. Kahit yan lang yun. Basta may kanin, okay na ako. Kaya, ayan. Sana nakuha nyo or sana makuha nyo yung idea na yan. Pag nandyan kayo sa Pinas, bumili na kayo nun. Huwag nyo bilhan yung amo nyo ng mga marami-raming pasalubong. Ang bilhin nyo lang kung gusto nyo magpapasalubong sa kanila is yung dried mango kasi gusto nila yan. Aside from that, huwag nyo nabilhan ng kung ano-ano. Okay? So, thank you for watching and I love you all. Bye-bye. So, sana sabay-sabay tayo makatapos ng kontrata and sabay-sabay tayo makahanap ng diskarte para hindi magutom. Ayan. Thank you. Love you all.